Ako. Anak ng general ng dakilang digmaan na nagtataguyod ng bansa, 3 taon na ang nakalipas, ipinag-utos na ipakasal sa pamilya ng Marquis. Ngayon, ang pangunahing kurtisana na si Lynn Warner, inilagay bilang pangalawang asawa. Ang buong pamilya ng Marquis ay parang nasa ilalim ng malaking banta, pinoprotektahan. Ngunit ang tunay na pinoprotektahan ay ako, bilang pangunahing asawa. Ang matandang babae ay personal na namumuno, ginagamit ang buong lakas ng bahay, para sa aking pangunahing silid. Pinapalibutan ako ng sobrang siksik. Lahat kayo, magpakatatag. Huwag niyo ngang palayain ang kahit isang langaw. Kung papayagan siyang guluhin, ang magandang balita niyaw, maging maingat sa inyong balat. Oo, ipakita niyo sa akin lahat. Akala nila, ang tatay ko ay natalo at nahuli. Akala nila ako ay isang tigre na walang pangil, na maaari nilang gawing bola at ipit-ipitin. Ginoo. Mangyaring uminom ng tsaa. Tumayo ka na. Ginang. Matanda, si Ate Qingyaw. Hindi siya. Huwag kang matakot, Warner. Nakaayos na ang lahat. Sa pulong ng araw, nakatanggap ng ulat ng digmaan ang kanyang kamahalan. Si Gu Qingyaw, ang kanyang ama na si Gu Feng, ay natalo sa laban at nahuli noong nakaraang araw. Sa kasalukuyan, ang kanyang sitwasyon ay masama. Wala na siyang ama na maaasahan. Si Gu Qingyaw ay isa lamang simpleng babae. Warner, pwede kang maging kampante. Walang problema, may lola na ang bahala sa'yo. Yung matapang na babae, hindi man lang makakagalaw ng isang daliri sa'yo. Warner, pasensya na kung naabala kita. Huwag kang mag-alala, basta't si Gu Qingyaw ay manggugulo. Ako'y, tiyak na siya'y aking paghihiwalayin. Isang buong araw. Nagtataka sila kung ako'y lalabas at magdudulot ng gulo. Mantiki ay tiyak. Nakakatawa. Akala nila'y may masamang nangyari sa aking ama. Walang nangyaring masama sa tatay ko. Bakit ako mag-iingay? Miss. Ginoo. Kailangan na nilang makasama si Lynn Warner, sa silid. Ikaw, mag-isip ka ng paraan. Hindi ko na kailangang mag-isip ng paraan. Gusto ni Lu Yuanzhou na magdaos ng kasal. Hayaan na lang siya. Basta't handa siyang tiyak na ang daang-libong Dragon Riders ay kayang tanggapin ng pamilya Lu. Tapos, tingnan mo, ano naman kung anak ng general? Hindi rin ba siya sumusunod? Tama nga. Itong matandang babae, nagsalita na. Sino ang magtatangkang magrebelde? Diretso na lang. Pagsunod sa batas ng pamilya. Ang mga lalaki ay may 3 asawa at 4 na kabit. Ay talagang normal. Nasa posisyon siya bilang legal na asawa. Hindi pa siya nasisiyahan. Kung hindi ito selos, ano ito? Ginoo. Pakinggan niyo ang mga tunog na iyon. Sobrang na nakakainsulto naman. Isa lang namang boses. Bakit ka pa magagalit? Si Lynn Warner ay isang prostitute sa kabaret. Bakit siya karapat-dapat na maging katulad mo? Mas lalo pang nalilito ang prinsipe. Talagang, inilagay siya bilang isang asawa sa harap, sa pintuan. Bakit ka nagmamadali? Hayaan silang tumawa. Hayaan silang mag-ingay. Habang mas mataas ang gusali, mas masaya ang mga awitin at sayawan. Pag bumagsak ka sa hinaharap, dapat sapat ang ingay, sapat ang sakit. Magsalita ng mas maingat, ang tatay niya, pero isang general. Hinding-hindi general. Isang traidor na nagbebenta ng bansa para sa sariling kapakanan. Mamatay ng maganda. Ginoo. Alipin. Ngayon, durugin ninyo ang mga bibig nila, Yang Xiu. Umalis ka na. Kunin mo ang aking seda na balabal. Maingat na iron ito. Ginoo. Ano ito? Bukas, kailangan kong magsuot ng maayos, sa tahanang ito. Dapat akong magpakita ng karangyan, sa pag-aasawa, syempre. Dapat ay maganda ang ating pag-alis. Tapos na. Ginoo. Narinig ko na sinasabi nila, bumagsak ang Ginoo sa hilagang hangganan. Ngayon, pati ang malaking hukbo, ay nahuli na ng kalaban. Hindi ka ba nag-aalala kahit kaunti? Tatay ko. Ang hindi dapat ipag-alala, ay ang tatay ko. Halika. Kapatid,
Hindi ko talaga inasahan. Noong panahon na tayo'y parehong pulubi. Lumipas na ang mahigit 30 taon. Naging general ako ng dakilang gawain. At ikaw pala ay naging Diyos ng Hilaga. Nakakatawa talaga, yung emperador ninyo. Akala niya, ipapadala ka para labanan ako. Hindi ito ang malaking baha na sumire sa templo ng Dragon King. Nag-away na ang mga kamag-anak natin, no? Huwag mag-alala, kapatid. Babalik ako sa kabisera sa lalong madaling panahon. Ipapaalam ko kay Haring nasa ang sitwasyon. Ang dakilang gawain at ang hilagang palasyo. Hindi talaga dapat nagsimula ng digmaan. Sa halip, dapat sana ay naging pinakamaayos. Dapat ay tunay na magkapatid ang malapit. Ginoo Gu, yun ay usapin na lang sa huli. Matagal na tayong hindi nagkita. Halika, uminom muna tayo ng todo bago ang lahat. Halika, halika. Report. Ginoo Gu, sulat mula sa huwad na tanggapan. Inang inaapi, ama, pakiusap na umuwi agad sa Beijing. Ay, ikaw, si Lu. Ay, ikaw, ang huwad na general na huwad na tanggapan. Talagang nananakit kay Qingyao. May tao. Ihanda ang kabayo. Mabilis na bumalik sa kabisera. Kapatid Gu. Kapatid Gu. Mahal na prinsipe. Mukhang. Sa wakas ay naisip mo na. Ang nangyari kahapon na isinara kita sa bakuran, ay dahil sa iyong pagkainggit. Ginawa ko ito upang mapakalma si Wanner, kaya't pinayagan ng matandang ginang ang hakbang na ito. Ngunit ngayon na alam mo na ang iyong pagkakamali, hindi na kita pagbibigyan pa. Nagsasalita ako sa iyo. Ang liham na ito ng paghihiwalay. Sige, itatago ko muna ito. Kailangan mong sumang-ayon, na hindi na muling gagawa ng kalokohan. Huwag mo nang pahirapan si Wanner. Ang liham na ito ng paghihiwalay, ay hindi na magiging epektibo kailanman. Bukod dito, si Wanner ay bagong solta pa lamang. Kakapasok lang sa tahanan. Hindi pa pamilyar sa lahat ng mga bagay sa tahanan. Sa hinaharap, lahat ng bagay tungkol sa tagapangalaga, ay ipagkakatiwala na sa kanya. At saka, matanda na rin ang lola. Ikaw naman, magpas siya sa umaga at gabi. Mula ngayon, mag-ingat sa mga salita, huwag na siyang pasamain pa. Siya. Bakit ngayon sobrang kalmado niya? Tapos na ang sinabi ng anak ng Panginoon. Anong ibig sabihin niyan? Binibigay ko sa iyo ang pagkakataon na magpatuloy. Kung patuloy ka sa ganyan, huwag kang magalit kung ibaba ko ang iyong katayuan bilang alilang babae. Sa hagdang bato ng prinsipe, nakatanggap ako. Ngunit prinsipe, hindi na maaga. Dapat mo nang batiin ang matandang ginang. Ikaw. Prinsipe, huwag kang magmadali, may mga bagay na hindi kailangang madaliin. Si Wanner ay nandito upang bumati sa kapatid. Mga bagay na umaasa sa kapangyarihan ng iba, tingnan mo kung paano kita aayusin. Kapatid, mangyaring uminom ng tsaa. Mula ngayon, ang bunso at ang ate, ay magkasamang maglilingkod sa prinsipe at sa matandang puno. Inaasahan ko ang inyong gabay, ate. Naisip ng bunso. Ngunit, sa oras ng paggalang na ito, baka medyo maaga na ba? Hindi ko alam. Akala ko ay darating ang kapatid na babae sa aking tahanan, upang ipahayag ang kanyang karapatan. Sabi ng nakatatandang kapatid, nagbibiro ka. Ang kapatid na babae ay matagal nang humahanga sa iyo. Gusto lang niyang makipagkita sa iyo ng mas maaga. Ang mga alahas sa ulo ng kapatid na babae ay tila pamilyar. Nakita ng prinsipe na gusto ko ang mga alahas na ito. Kunin mo mula sa bodega para sa akin. Oh, tama nga. Oh, tama nga. Oh, tama nga. Narinig ko na sa dot ng kapatid na babae. Mayroong isang pares ng puting jade na bracelet. Hindi ko alam kung maaari bang ipahiram sa kapatid. Mag-enjoy ng ilang araw. Para makakuha ng swerte ang nakababatang kapatid. Ate, parang ayaw mo sa nakababatang kapatid mo. Gusto lang ng nakababatang kapatid na maging mas malapit sa ate. Ginang. Kakaibang ginang.
Ay bagong kasal. Bakit mo siya tinatrato ng ganyan bilang ate? Isang tasa ng tsaa, walang ibinigay na bracelet. Sabi ng amo, kailan pa nagkaroon ng pagkakataon ng isang alipin na makialam? Yang Xiu, paluin mo ako. Opo. Tapos, ikaw ba'y may lakas ng loob na saktan ako? Ano kung saktan kita, isang alipin, ay may lakas ng loob na makialam sa akin? Ate, ano ang ibig mong sabihin dito? Si Mama Zhang ay para sa akin din. Para sa iyo. Iyan ang amo at katulong. Nasabay na nilalay ang ginang. Tao. Ihampas ang katulong na ito palayo sa akin. Saktan ng mabuti. 20 palo. Ginang. 1. Iligtas mo ako. Tulungan mo ako, matandang alipin. Ate. Tungkol kay Ginang Lin, ang bagong kasal. Hindi alam ang mga alituntunin, kaya hayaan mo akong, bilang Panginoon, iturong mabuti sa iyo. Ano ang pagkakaiba ng mataas at mababa? Lumuhad ka dito. Kopyahin ng 100 beses ang mga alituntunin ng babae. Kailan ka matututo ng mga patakaran? Kailan ka muling tatayo? Babae, dapat ganyan ka. Pakitang gilas mo sa kanila ang iyong lakas. Waner. Huwag kang matakot, narito na ako. Gu Qingyao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tigil. Lahat kayo, tigil. Gu Qingyao. Ang laki ng iyong kapangyarihan. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Ako ang humahawak sa isang pasaway na aliping babae. Nagtuturo sa isang di marunong na pangalawang asawa. Ito ang aking tungkulin bilang pangunahing asawa. Ang sinasabi ng matandang ginang at ng prinsipe ay, lahat ay dahil sa kawalang alam ni Waner. Ngunit ngayon, matanda na si Mama Zhang. Kung siya'y tatanggap ng 20 palo, baka mawalan siya ng buhay. Talagang hindi mapakali si Waner. Lola, Pakiusap. Tulungan niyo po ang matanda. Lola, kailangan niyong ipaglaban si Ginang. 1. Ginoo. Siguradong galit na galit ang ate sa akin. Ako ang nanakaw sa'yo. Kaya lang, ginamit ko ito para manakat sa'yo. Lola. Hinahanap ko lang po ang isang pares ng pulse earrings sa ate ko. Para sa swerte. Walang ibang ibig sabihin. Pero ang ate ko, si Qingyao, para lang sa bracelet iyon. Ibibigay ko na kung ibibigay. Bakit kailangang maging matigas ang ulo? Matandang babae, ina. Ang bracelet na ito ay alaala ng ina ko. Napakahalaga nito. Paumanhin, hindi ko matatanggap. Ito ay tungkol sa katapatan at paggalang. Ito rin ang hangganan ng pagkatao. Sapat na. Ari ng Panginoon. Ito rin ay ari ng pamilya ng duke. May pangangailangan ng pamilya ng duke. Dapat na mag-alay ang asawang babae. Gu Qingyao. Bilang pangunahing asawa mo, maingit at mapanlait, walang puwang para sa iba. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Gu Qingyao. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Kung sakaling kunin ko ang kanyang kapangyarihan sa bahay, at palayasin siya. Sa hinaharap, buong Cheng'an Mansion, hindi pa rin ako ang may sabi niyan. Matriarka. Alam ni Waner, lagi namang hindi gusto si Waner ng ate ko. Pero si Waner ay taos-pusong nagmamahal. Gusto lang niyang makipag-ayos sa ate niya. Ngayon ay nakikita na natin, na hindi na matanggap ni ate si Waner. Ate ang namamahala, lahat ay inuuna ang sarili. Kahit ang maliit na hiling ng nakababatang kapatid, ay hindi pinapayagan. Sa hinaharap, sa likod ng tahanan ng mga haw, saan magkakaroon ng puwang si Waner. Humiling sa lola. Na ipaglaban si Waner. Oo, lola. Pakiusap, lola. Ipaglaban mo si Waner. Lola. Si Qingyao ay masyadong matigas ang ulo. Talagang hindi angkop sa pagiging pangulo ng bahay. Si Waner ay maamo at matalino. At naaayon sa puso naming lahat sa huwo. Mas mabuti. Ayos. Ngayon, ako ang magdedesisyon para sa iyo. Simula ngayon, ang pamamahala sa bahay ay nasa kamay ni Waner. Si Gu Qingyao ng mansyon ng Marquis ay nawawalan ng kapangyarihan bilang tagapamahala at itinataboy mula sa pangunahing tahanan.
Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ibigay mo ang susi ng tagapamahala, lumipat ka sa likod bahay. Qing Yao. Ang iyong ama ay may dalang 300,000 na sundalo. Ngunit nang umalis siya, wala nang balita. Sa tingin ko, ngayon, ikaw ay maging masunurin ka sa sinasabi ng matandang ginang. Ibigay mo ang susi. HMM. Sigurado akong malapit na ang ama. Matandang ginang, kapangyarihan ng tagapangalaga, ay ibinigay sa simula ng kasal, ng personal ng kanyang kamahalan. Nagtatanong ako sa sarili ko, matagal na akong masigasig at masipag, walang kahit isang pagkakamali. Ngayon, bigla na lang akong inagaw. Pasensya na, pero hindi ko ito maipapatupad. Ate, gusto mo bang labagin ang utos ng lola? Ngunit kami ang pinakamahalagang tao sa tahanan ng Hao. Ang sinasabi ng matanda ay mga alituntunin. Kaya mo bang hindi pakinggan ang sinasabi ko? Pagsabihan si King Wo. Ito ay tungkol sa matandang ginang. Ang kapangyarihan ng tagapangalaga, kailangan mong ibigay ito ngayon. Tao, ibigay mo sa akin ang lahat ng kanyang mga bagay, kasama na ang susi ng opisina. Oo. Gu Qingyao. Hindi ka natatakot sa init ng tubig, ano? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang leksyon na dapat mong matutunan. Walang hiya, huwag kang magpakasawa. Ako ay ayon sa utos ng langit, mga ninuno. Ako ang pangunahing asawa na ikinasal ng legal sa huwad na pamilya. Ako ay may mataas na ranggo sa palasyo, isang opisyal na may titulong pang-estado. Ako ang anak na babae ng general na tagapagtanggol ng bansa. Anong karapatan mong saktan ako? Ikaw. Isang tunay na pamilya ng bantay bansa, ang nag-iisang anak na babae ng general, ay sobrang spoiled. Walang pakialam sa iba. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapag-alitan. Lumuhod ka sa akin. Ano ang utos ng matandang ginang? Umupo ka lang at makinig, Qing Yao. Ikaw. Pinapakuha ka ng iyong lola na lumuhod. Ito ay para sa iyo. Huling natitirang dangal. Ako si Gu Qing Yao. Lumuhod sa langit, sa lupa, at sa mga magulang. Sa ilalim ng tuhod ay ginto. Ipinag-aalay lamang sa sambayanan at mga ninuno. Hinding-hindi ako luluhod sa mga demonyo. Ayos. Dahil ayaw mo na, ng huling natitirang dangal, huwag mo akong sisihin kung ako'y walang awa. Ang iyong ama, si Gu Feng, ay nakipagsabuatan sa mga rebelde sa hangganan. Nagtataksil sa bansa, napatay na sa hangganan. Ito. Ngunit ang hangganan ay 800 milya. Agad na ipinadala na lihim na ulat, tiyak ang ebidensya. Gu Qingyao, ikaw ngayon ay anak ng nagkasala. Anong pang mga bagay pa ang meron ka? Anak ng isang kriminal. Hindi ka karapat-dapat maging tunay na asawa ng aking pamilya. Mas lalong hindi ka karapat-dapat humawak ng kapangyarihan bilang tagapamahala. Tanggalin mo lahat ng mga palamuti sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong mga alahas. Ipapaloob ang iyong mga dowry at ipapailalim sa pag-aari ng estado. Palayasin ang punong tahanan. Pumunta sa hilagang kanlurang sulok ng bodega. Tapos, ate, napatay na ang duke ng Dingguo. Ayon sa batas, dapat ay kasamang parusahan. Ate, dapat pa rin. Agad na ibigay ang kapangyarihan ng tagapangalaga upang makahanap ng proteksyon mula sa tahanan ng mga marangal. Kung hindi, huli na ang lahat. Itigil mo ang iyong mabahong usapan. Ang aking Panginoon ay matalino at makapangyarihan. Nagtanggol sa hangganan sa loob ng maraming taon. Ikaw lang, na may mabahong bibig. Dito kayo nagbubulgar ng dugo. Kayo mga puting mata. Matandang masungit, chismosa. Nang mangyari ang masama sa aking asawa, kayo ay nag-isip na tungkol sa aking dalagang anak. Buksan ninyo ang inyong mga mata, mga aso. Tingnan mong mabuti. Ito ay ang bakuran ng aking ginang. Ang tahanan ng mga Hao ay napakalaki. Lahat ito ay sa aming pamilya. Ari-arian ng ginang. Sa madaling salita, hindi ito para sa inyo. Dito sa may-ari. Sino yan? Sampailan mo ako. Halika na. Suntukin mo. Dito mo ako suntukin. Ngayon, hindi kayo makasuntok sa akin. Ikaw ay apo ko. Hayaan ninyong makita ng lahat, ang pamilya ng Duke Chengen, kung paano nila pinapabayaan ang masamang babae, na inaapi ang anak ng bayani. Gu Qingyao. Ganyan ka lang, nagpapabeya sa alipin na ito, na nanlalait sa kanyang Panginoon, magandang pagsasalita. Ang aking ama ay tapat sa buong buhay niya, sa digmaan. Maraming tagumpay. Paano ninyo siya maaring suruan ng ganyan? Iginagalang kita bilang nakatatanda, tinawag kita na biyenan. Akala mo talaga ikaw ay espesyal. Ginoo at ginang Jinyu. Ikaw. Ako si Gu Qingyao.
Hindi dahil sa pagnanasa sa kapangyarihan, kundi upang ipaglaban, dignidad at katarungan, na nararapat sa pangunahing asawa. Ngayon, kung dahil sa mga di makatarungang paratang, ay nawala ng kapangyarihan at pinalayas, sa hinaharap, ano pang mga alituntunin ang maaaring sabihin? Ang tahanang ito, hindi ba naging isang biro ng malakas na inaapi ang mahina, at pinalalayas ang mga asawa ng mga paboritong kabit? Walang galang. Nay, kalmayin mo ang iyong galit. Ikaw na hindi marunong gumalang. Walang paggalang sa nakatatanda. Isang baliw at walang modo na babae. Tawagin ang tao. Ipatupad ang batas ng pamilya. Ngayon, kailangan kitang turuan ng mabuti. Ano ang mga patakaran ng tahanan ng mga hoho? Saktan mo ako ng husto. Hanggang sa siya'y umamin. Hanggang sa siya'y sumuko, sa kapangyarihan ng tagapangalaga. Sundan niyo ako. Ah. Tingnan natin kung sino ito, na nang ahas na saktan ng aking anak na babae. Anong asong ulol, ang nang ahas na mga api kay Yaw Yaw? Yaw tatay. Yaw Huli na ako, tatay. Halika. Yaw ito ang ama, na bumili para sa'yo, ng bagay mula sa hilagang dako. Tingnan mo kung gusto mo. Jower, hindi ba sinabi ng ama, nagkanulo siya sa bansa, nahuli ba siya ni Haring Beiko? Oo. Paano siya? Nakabalik ng buhay. Binabati ko si General Go, sa pagbabalik sa bahay. Ang Genan ay dumating mula sa malayo. Bakit hindi tayo pumasok na muna, at uminom ng tsaa? Mahal na manugang, handa na, ang hapunan. Matandang babae, kanina, ikaw ang nagsabi, na gagamitin ang batas ng pamilya, para sa aking Yaw-Yaw. Si Ching Yao ay walang galang sa mga nakatatanda, sobrang mapaghambog at walang respeto. Dahil pumasok siya sa aking tahanan, siya ay bahagi na ng pamilya Lo. Nagkamali siya, kaya't ako'y magpaparusa. Ikaw na masamang puso, matandang mananampalataya, kung magsasalita ka pa ng isang beses, maniwala ka man o hindi, aalisin ko ang iyong bungo, gagawing baso ng plema, yun soy. Umalis ka na. Ibalik ang 3 taon nilang, paano mo ginagambala si Yaw Yaw, Wu Lishi, sabihin mo ng detalyado. General. Anong nangyayari? Bakit may ganitong malaking paggalaw ng mga sundalo sa lungsod? General, ito na. Ang babaeng mahilig magpanggap. Una, sinubukan ang mga ari-arian ng matandang ginang. Pagkatapos, gustong agawin ang kapangyarihan ng dalaga. Karapat dapat siyang parusahan. Tao, narito. Palibutan mo ang mansyon ng Marquis para sa akin. Oo. Ginoo. Ginoo. Hindi maganda, Ginoo. Naguguluhan. Anong klaseng asal ito? Ito ay ang general ng pagtatatag ng bansa. Ang general ng pagtatatag ng bansa ay may dalang 3,000 itim na balahibo. Binubulag nila ang ating huwarang pamilya. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ba't namatay siya sa laban sa hilagang dulo? Siguraduhing mabuti ang nakita mo. Totoo yan, huwad. Tapos na. Walang silbi, walang silbi, walang silbi. Sino ang nagpasok sa kanila? Si General ang nagpasok. Si Yan ang pumasok. Hindi ko sila mapigilan. Ihanda ang sasakyan. Papasok agad sa palasyo. Isang tapat na tagapaglingkod sa bayan. Tahanan ng Haring Enyon. Isang batang lalaki na kilala sa buong Beijing. Isang batang anak na lalaki.
Isang matandang babae na iginagalang at may mataas na reputasyon. Lola na may mataas na katayuan. Ako ay nasa harap ng laban. Nakikipaglaban ng buong tapang. Halos mamatay na sa laban. Talaga bang para sa mga babae sa bahay aliwan? Pinagsususpechahan ninyo ang aking anak, na inaapi siya sa kanyang kahinaan, at sinasamsampaang kagamitan na iniwan ng kanyang ina, para sa kanyang kasal. Akala nyo ba ako, anak na babae ni Gufeng? Madaling pakialaman. Bayaw. Si Ching Yao. May makitid na pag-iisip, mahal maghinala at hindi mapagkakatiwalaan. Ako ay nagsimula ng magtiis sa kanya. Nagawa na ang lahat ng makakaya. At saka, sa kabisera, sino ba ang hindi may 3 asawa at 4 na kabit? Ako'y hindi naman, kundi magdadagdag ng 1 kabit. Para sila ni Warner, ay pantay-pantay. Anong kasalanan? Parehong lalaki. Hindi mo ba maisip ito? Sampain mo, ang dumi ng aso. Pantay-pantay. Ang mga negosyante sa kita, o Iran, talagang itinuturing siya, na isang pambihirang kayamanan, na pinapahalagahan, na parang, nawala na ang dangal, ng 18 henerasyon, ng pamilya Lu. General Gu, nais ko lamang na makasama ang kapatid, na maglingkod sa prinsipe. Hindi ko kailanman naisip na, makipagkompetensya sa kapatid. Bakit ka tumatawa? Pinapayagan kitang makasama si Warner. Pantay-pantay. Ano pa ang hindi mo gusto? Kung ganito ang mangyayari, mas lalo lang akong madidismaya sa iyo. Ngayon, mag-sorry ka kay Warner ng maayos. Baka kaya ko pa isipin na nag-aasta ka lang at hindi na kita papansinin. Hindi ko pa kailanman nakita na ganyan ka, na walang hiya. Sa tingin ko, naapektuhan ka ng mantika, nabulag ng masamang tao. Yung ganitong pagpapanggap niya, ay para sa mga taong mahilig sa drama. Kaya kayong mga ganito lang, na naglilinis ng dumi, walang silbi. Walang galang. Ang mga sinasabi mo, ano ba yun? Kuya Yangxiu, paano mo magagawa yun? Para saktan ako, saktan ka. Ako lang ito, nakadala ng parol papunta sa kubo. Para liwanagan ka, yung ganito mong, tao na may guhit sa puwit, ay karapat dapat pang humingi ng paumanhin sa aming binibini. Kayong magkaibang lalaki at babae. Isa ay ulol na may puso ng lobo. Isa ay mapanlinlang na may lihim na magic. Tunay ngang ang mapanlinlang na babae ay akala mong aso. Walang hanggan. Tao na. Ihampas siya sa akin. Suntukin siya. Mga walang silbi. Kailangan pang ako ang kumilos. Aking alilang babae, hindi ka pa dapat kumilos, Gu Qingyao. Bakit hindi ko alam, na marunong kang makipaglaban, ang aming dalaga, syempre ay may talento sa lahat, ikaw na bulag. Na nagbabantay sa isang masamang babae, na parang kayamanan, ikaw, Gu Qingyao. Ito ang pinilit mo ako. Sabi ng mga ninuno, ang babae ay dapat sumunod sa 3 prinsipyo at 4 na birtod. Kapag ikinasal, sumunod sa asawa. Dahil wala kang mga birtod at salita ng isang asawa, ngayon ay pinapayagan pa ang iyong katulong nang babastos sa iyong asawa. Huwag mong sisihin ako sa pagtuturo sa asawa ko sa harap ng bahay. Binibini. Yaw yaw. Ay nako. Di na nakapagtataka na siya ang anak ko. Gu Qingyao, pakawalan mo ako. Paano pwedeng mangyari iyon? Gu Qingyao, paano niya malalampasan ang aking Jianfa ng Lu family, Yun Shu? Bigyan kita ng pagkakataon para magprakti ng kamay. Bakit hindi mo pa pinoprotektahan ng prinsipe? Yangxiu, wasakin mo sila. Sige po, Ginoo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Nananawagan ako sa inyong kataas-taasang kapangyarihan. Ginoong Liu, narito po ang inyong lingkod. Mabilis na dalhin ang utos ko, para tanungin si Gufeng. Gusto ba niyang parusahan ako sa kasalanang paglapastangan sa hari, o siya ay kusang humingi ng tawad? Sundin ang utos. Batang ito, kung magpapakasipang umimik pa, ako na ang bahala. Huwag na akong maging general. Pero unahin ko na itong walang utang na loob na taksil na ito. Patayin na natin. Makinig ka. Kung sino man sa inyo ang muling gagalaw sa aking anak na babae, kahit isang hibla ng buhok, ay haharapin ang batas. Agad, tulungan nyo, ang prinsipe na bumangon. Lumayo ka, lumayas ka, Gufeng. Sinasabi ko sa iyo, pumasok na sa palasyo ang aking ama, at humiling sa emperador. Kapag dumating na ang utos ng emperador, ako, ang utos ay darating.
Gu Qingyao. Maghintay kayo na. Mo-wipe out ang buong pamilya. General Gu. Utos ng emperador. Nagtatanong sa inyo, kayo ba ay may kasalanan sa pagdaya sa emperador? Oh. Yaor. Anong gusto mong gawin? Gawin mo lang ng buong tapang. Kahit bumagsak ang langit, ako ang bahala para sa'yo. Hilingin mo sa emperador na mag-utos, tungkol sa puok ng Cheng'en, mula sa itaas hanggang sa ibaba, 3 bao, 9 na pagkukulang. Hilingin mo sa akin, ipinahinto si Lu Yuanzhou. Walang hiya. Talagang iniisip mo, na ikaw ay isang prinsipe. Alam mo ba, na ikakasal ka sa prinsipe, ngunit isang malaking balita na itinaalam sa buong mundo. Gu Qingyao. 3 taon na tayong kasal, ngunit wala pang anak. Ito ay kawalang hiyang. Gu Qingyao, tigilan mo na ang pag-asa. Hindi ako makikipagtalik sa'yo. Dahil sa posisyon ng asawang pangalawa, nagulantang ang tahanan ng Cheng'enhao. Ito ay dahil sa selos. Ate, alam kong galit ka sa akin. Pero bakit mo ako itinulak? Hindi ko ginawa, Warner. Mapanganib na babae. Sinalungat mo ang lola, hindi marunong rumispeto sa mga magulang. Ito ay laban sa kabutihan. Lola, mangyaring uminom ng tsaa. Gusto mo bang sunugin ako? Ano ang karapatan mong iwanan ako? Sasabihin ko sa iyo. Kailangan ng pahinga. Pahinga rin ako sa iyo. Ginoo. Itong liham ng paghihiwalay, mas mabuti pang itago mo na lang para sa sarili mo. Ako, si Gu Qingyao. Ang kailangan ay ang utos ng emperador. Baligtad. Ganap na nagbago. Sir, kahit ang kasal na itinakda ninyo, ay nais niyang wasakin. Ito ay malinaw na. Nagnanais na, yanijin ang inyong autoridad, kung patuloy kayong magpapabaya. Ang kaharian na ito, tila magiging apelyido Guna. Ito ay sa harap ng mga tao, na nilalapastangan ng kasulatan ng kasal, na ibinigay ng inyong kamahalan. Ako'y humihiling sa inyong kamahalan, na agad na maglabas ng utos upang pigilan ito, kung hindi, ang mga batas ng estado. Maaaring tayo'y maging tawa sa buong mundo, ng mga tao. Susunod na utos, bigyan si Gu Feng ng gintong medalya, kung hindi magpapalaya, ipapapatay ng walang awa, oo. Gu Qingyao, sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Dahil mag-asawa tayo, bibigay ako sa iyo ng isang pagkakataon. Basta't susundin mo, na hindi tayo maghihiwalay. Ang posisyon ng may bahay ng tahanan, at ang kapangyarihan ng tagapangasiwa ay sa iyo pa rin. Ikaw at si Warner ay pantay na nakaupo, na nagsisilbi sa akin. Ito na ang pinakamalaking, maaaring gawin ng hukom. Ginoo, dapat ba akong maging labis na nagpapasalamat sa iyo? At pagkatapos ay lumuhad, salamat sa iyong biyaya. Hindi ba dapat?
Lu Yuanzhou, bigyan kita ng isang insenso. Mag-isip ka ng mabuti. Kung paano ka luluhod. At humingi sa akin na itigil ka. Gu Qingyao, sasabihin ko sa iyo, kahit na maraming hukbo ang iyong ama, hindi ka pa rin papayagan ng kanyang kamahalan, na umalis sa kabisera, na buhay kasama ang iyong ama, hindi ka niya papayagan. Oh, talaga. May utos ang kanyang kamahalan, utusan si General Go na agad na umatras. Kung hindi umatras, agad na parusahan. Nakita mo na ba? Bakit hindi ka pa nagmamadali? Sir, sinira ni General Go ang gintong utos. Sabi niya ay, hanggang hindi ko makita ang utos ng emperador, hindi ako aalis. Iulat. Ang 10,000 kabayo ni General Go, nasa 10 milya lang mula sa kabisera, Gu Feng. Bigyan mo ako ng isa pang utos, ikalawang utos, ikatlong utos, ikaapat na daan. Gusto kong makita. Gaano karaming masisira niya? Oo. Ikaapat na token, Gu Feng. Mag-aaklas ka ba? HMM. Ikaw ang ikaw na gintong medalya. Ipinangako ng kanyang kamahalan, mahigpit na parusa sa bahay ng mga duke. HMM. Ika-10 token. Mangyaring, General, isaalang-alang ang bansa at bayan. Kanyang kamahalan. Muling ipadala. Ika-12 na gintong medalya na. Ipadala. Mahal na hari. Muli. Itong Gu Feng. Ito ay para sa kanyang anak na babae. Naglalaro na tayo hanggang sa huli. Mahal na hari. Kitang-kita na si Gu Feng. Naghihintay na mag-alsa. Mangyari po, agad maglabas ng utos ang hari. Putulin ang rebelding ito. Hindi pwede. Ako. Impossible na para sa isang marki ng Chengen. Pugutan ng ulo ang general ng pagpapatibay ng bansa. Kung talagang ganito ang nangyari. Di ba't ako ay magiging isang pangit na hari na may kasalanan sa kasaysayan? Your Majesty, ito ba ay ang nais mong gawin? Halika. Isulat ang utos. Saang ayon. Sa kahilingan ni Gu Qingyao. Huwag, mahal na emperador. Gu Qingyao, huwag kang mabaliw. Akala mo ba ang emperador, sa oras na ito, para sa isang traidor na laban sa utos, nalihim na nagtipon ng mga sundalo, na pinalibutan ng lungsod, anak ng isang salarin, na umaapekto sa katapatan ng pangkat ng mga taga-utang. Huwag kang maging tanga, sinasabi ko sa iyo, ang aking ama ngayon, nasa palasyo. Malapit na niyang ipaalam sa haring kung sino talaga ang tunay na haligi ng bansa sa oras na iyon. Ang hari ay magbibigay lamang ng susunod na utos para sa inyo, pamilya, ng buong angkan ay papatayin. Anak, huwag mag-alala. Ang utos na ito ay malapit nang dumating. Sa oras na iyon, dadalahin mo ang iyong minamahal, ang iyong lola, at ang buong tahanan, na minsang humamok sa akin. Lumuhod ka, at humingi sa akin na ihiwalay kita. Walang hiya. Hayaan mong lumuhod ako sa iyo. Ikaw na hindi tapat at hindi mapaggalang, na masamang babae. Hindi ka ba natatakot sa kidlat? Ate, sobrang nakakainsulto ka naman. Ang prinsipe at ang matandang ginang, ay may mataas na katayuan. Paano mo sila kayang luhuran? Kung magmamalaki ka pa, masusumbatan kita. Ako si Yun Ziyu. Ipagpatuloy mo ang pagtapik sa mukha niya. Tapos na. Tama si Warner. Ang iyong ama ay nagkanulo sa bansa at tumanggi sa utos. Ito ay malinaw na ebidensya. Bakit ka pa rin pinapayagan ng hari na manatili sa palasyo? Isa na ngang malaking biyaya ito. Gusto mo pang ipakiusap sa buong pamilya namin, na yumuko sa'yo, isang anak ng isang makasalanang opisyal, at makipaghiwalay sa akin. Para kang nag-iisip ng walang katotohanan. Gu Qingyao. Dahil ikinasal ka na sa akin. Ikaw ay akin na talaga. Ang kamatayan ay aking multo. Ngayon, basta't hindi ko ito ituturo, hindi ka makakalabas dito.
bangka. Samantalang wala ang kanyang patay na anak na babae, at ang kanyang lasenggong ama. Kasama ng ganitong baliw na babae, huwag nang magsalita ng marami, kunin siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sa labas ng lungsod, may 10,000 sundalo, nandyan lang. Kung may mangyari sa kahit isang hibla ng aking buhok, agad nilang wawasakin ang lungsod. Subukan mo lang. Gu Qingyao, walang royal decree ngayon. Magpasalamat ka na lang at mamatay ka na. Gusto mong magpatira pa at humingi sa amin. Sa susunod na buhay na lang. Yung nasa palasyo, malamang hindi na makapaghintay pa. Narito na ang utos. Tapos na. Mahal na hari, napakatalino. Napakatalino nga, Gu Qingyao. Kung nagsisisi ka na ngayon, maari ka pang humingi ng tawad. Kung hindi, maghintay ka na lang. At sa iyong traidor na ama, puntahan mo na sa kulungan. Sa buong pamilya ng Marquis Cheng'en, tumanggap ng utos. Sa pamamagitan ng langit na nagbibigay ng kapangyarihan, ang emperador ay nagdeklara, sa pagpapasalamat sa kanyang kabutihan, ngayon ang Marquis Cheng'en, ang asawa ni Yao Xian, ay maaaring magpahinga. Sa pagpapasalamat sa kanyang kabutihan, ngayon ay malinis na. Sa paglabas ng puso, si Gu Qingyao ay nagbigay ng malasakit. Mabuti at may magandang asal. May kaalaman at may prinsipyo. Ngayon, mangyaring pahintulutan ng kanyang asawa. Ako'y naaawa. Dahil dito, ako'y nagbibigay ng espesyal na pahintulot. Inuutusan ang mga tao ng duke ng biyaya, na taos pusong humihingi. Pagpapalaya kay Gu, nangangatwiran sa harap ng palasyo. Mga kasangkapan ni Gu, ibabalik ng buo. Para mapawi ang kanyang kalungkutan. Bukod pa rito, imbestigahan ang pakikipagsabuatan ni Gu Feng. Kakulangan sa ebidensya, huwag nang usisain. Ito ang utos. Imposible. Paano mangyayari iyon, mahal na hari? Paano mangyayari iyon, mahal na hari, na maniniwala? Prinsipe, tanggapin ang utos. Ginoo. Humingi ka. Tapos, Gu Qingyao, sa dinastiyang Dai, mula pa noon, tanging mga lalaki lamang ang maaaring makipaghiwalay. Paano magkakaroon ng babae na makakapaghiwalay sa kanyang asawa? Sa ginagawa mo, para ba akong gawing marki ng mansyon ni Cheng'en? Maging katatawanan ng buong lungsod, ba? Katatawanan, naisip ng prinsipe ngayon. Ang kanyang dangal. Nang pakasalan mo si Lin Wanner, bakit hindi mo naisip? Ito, sariling mukha. Ate, bakit kailangan mo pang ganito? Pinipilit ang prinsipe, na kumalat. Ikaw at si General Gu, ay magkakaroon ng pangalan. Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Ngayon ay kayo, na nakaluhod at humihingi sa akin. Naitigil siya. Kayo ba ay nakaluhod o hindi? Humihingi o hindi? Kahit na mamatay ako ngayon. Hindi ako luluhod sa iyo. Ang babaeng ito, isang henerasyon ng tapat na kabutihan. Ng hadi ng pagsang-ayon. May tapang. Subalit, ang pagtanggi sa utos ay hindi paggalang. Kasalanan ng buong angkan na mapatay. Mukhang mapupunta ito sa inyo, hadi. Hilingin sa ginang na iwanan ng prinsipe. Kayo, hilingin sa ginang na iwanan ng prinsipe. Lumuhad. Hilingin. Lumuhad. Hilingin. Lumuhad. Humingi. Lumuhad. Humingi. Lumuhad. Humingi. Lumuhad. Humingi. Lumuhad. Hiling. Luhod. Hiling, luhod, hiling, luhod, hiling, luhod, hiling, lumuhad, hiling, lumuhad, hiling, lumuhad, hiling. Nagmakaawa ako sa iyo. Iwan mo na si Yuanzhou. Ginoo. Iwan mo ako. Pakiusap. Iwan mo ang aking anak. Pakiusap, Ginoo, iwanan mo ang prinsipe. Ang tatlong pagluhod ng mansyon ng Marquis ay puno ng taos-pusong intensyon. Natanggap na ng manugang ang regalo, at sapat na ito para sa akin, para mabawi ang lumang bahay ng angkan, ng pamilya ni Hao, Yang Xiu. Tawagin ang mga tao mula sa General's Residence, dalhin ang aking mga bride price, at ilipat ng buo buno. Oo, Ginoo.
Ito. Ilipat nyo lahat sa akin. Anong gagawin nyo? Ito ay mga gamit ng aking bahay. Saan nyo gustong ilipat? Tama na. Gu Qingyao. Lahat kami sa pamilya ng Hao ay nakaluhod na para sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Anong ginagawa mo? Siyempre, sumusunod sa utos. Para kunin ang aking dote. Lahat ng nandito. Ayon lahat sa pamilya Hao. Saan galing ang iyong dowry? Gu Qingyao. Naiintindihan ko na. Ikaw ay ikinasal sa akin ng 3 taon. Akala ko noon, may pagmamahal ka sa akin. Hindi ko akalain, na ito pala ay dahil sa kasakiman. Sa yaman ng aking pamilya, inutusan tayong magpakasal. Saan galing ang pagkakaibigan? Ang aking ina, mula sa pamilyang mo, ay ang pinakamayaman sa Jiangnan. Kayamanang kayang makipagsabayan sa isang bansa. Siyempre, hindi ko tinitingnan ang iyong haufu, na parang maliit na bahay ng langgam. Ang tanging concern ko lang, ay kung gaano kalaki ang nahalaga ng aking dowry, na napunan ang mga pagkukulang. Kawalang saysay, Gu Qingyao, huwag kang magbiro dito, ng mga walang kabuluhan, na mga salitang nakakatakot. Kailangan ba ng aming 10 taong yaman, ng dokado, ng iyong kasal na handog? Alam ko na, ganito ang sasabihin mo, hindi ka umiiyak hanggang hindi namamatay. Yang Xiu, oo, Ginoo. Sinong tao? Hilain siya pababa. Kagamitan ng hukbo, 15,000. Kalakal, 10,000. Ginto, 2,000. Sakahan, 10,000. Kagamitan sa pagkain, 5,000. Ulan, gamit. Sakahan, sunog. 2,000 ang gamit, tapos na. Ika-12 taon ng walang hanggang kasiyahan. 3,000 tao ang ginto, gamitin sa pagbabayad sa mga anak sa angkan. Para sa mga opisyal, kulang sa bayad sa bangko. Ika-13 taon ng Yungchang. 5 manang silyang pilak, ginamit upang punan. Ang utang ng matandang madam sa mga mangangalakal ng alak, sa bayad sa tindahan ng sutla. Ika-14 na taon ng Yungchang. 4 na manang silyang pilak at 5,000, ginamit upang punan. May kakulangan sa supply ng pagkain ng prinsipe sa kagawaran ng digmaan. Ang mga nabanggit sa itaas, ay may mga ebidensyang maaring suriin. May mga kontratang patunay. May mga tao na maaring tanungin. Kabuoang pilak. 151,000 tael. Hindi ito posible. E di wala akong makukuha kahit 1 sentimo. Ito ay peke na gawa mo. Peke. Lu Yuanzhou. Talagang wala ka ng pag-asa. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang bagay na ito. Sige, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Kasama ng mga leech na puno ng dugo sa silid na ito. Kapag hinaharap ang pagtatanong, Ginoo ng matanda, yung tungkod na hawak mo. Noong 3 taon na ang nakalipas sa iyong selebrasyon ng ikaedad. Dahil walang kakayahang maghanda ng marangal na Red Along pangkarangalan sa palasyo. Ikaw mismo ang nagsabi. Mula sa aking dowry, na ipinahiram mo, ibigay mo na ito, matanda. Mga kapatid ng iyong pamilya, noong nakaraang taon, ng utang sa sugal, 5,250,000, naging hostage. Gumamit ng cash na dala ng pamilya ko, para maipagpalit siya. Ito ang libro ng utang, nasa akin pa ito. Ang mga kapatid mo sa bahay, mayroon bang naibalik? Lin Warner. Itong salamin sa ulo mo, ay ibinigay sa akin, ng emperador nang ako'y magdalaga. Sinabi mo kahapon na gusto mo. Kinuha ni Lu Yuanzhou mula, sa aking kahon ng pampaganda. At isinusuot ito sa iyong ulo. Hindi ito posible. Tungkol sa iyo, Lu Yuanzhou. Ang suot mong mahabang balabal na may ulap, ay gawa ng aming mananahi. Ang palamuti ng dragon sa iyong baywang, ay pag-aari ng aking ama, na dinala mula sa hilaga bilang trofeo. Isuot mo ito sa iyong baywang para magmukhang maganda. At ang napakalaking mansyon ng Marquis ng Chengan na ito, ay nakapangalan din sa akin. Mula ulo hanggang paa. Mula loob hanggang labas. Alin dito ang hindi nakasalalay sa akin, Gu Qingyao. Ngayon, malinaw na sa iyo, Ginoong Lu. Walang ako, Gu Qingyao. Ikaw. Kayo. Kahit 1 piraso, ng disenteng damit ay wala kayo. Umalis ka sa akin. Kayo ang talagang walang-wala. Hindi makagalaw. Tao. Lahat ng pag-aari ni Gu Qingyao, walang dapat mawala. Ibalik lahat, ibalik lahat. Hey, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ang lakas ng loob mo, kaya mo pang galawin ang aking tahanan. Ihagis mo.
Ang dami niya talagang isinakripisyo para sa mansyon ng Murky. Qing Yao. Qing Yao. Makinig ka sa akin, may isang bagay akong sasabihin sa iyo. 2 bagay. Makikinig ka ba? Oo, makikinig ako. Simula ngayon, ang mga lalaki at babae ay hindi na konektado. Huwag nang magpalawak pa. Tatay, saan tayo pupunta ngayon? Para magpasaya sa'yo ng ganito. Sa panahong ito, siguro ay ayaw na niyang makita pa ako. Sige na, sama ka na kay tatay. Pumunta tayo sa Hilagang Palasyo at maghintay muna. Sige. Sakay. Miss HMM, nabalitaan ko na si Lu Yuanzhou ay tumakas sa bahay. Ngayon ay hindi pa alam kung nasaan siya. Gu Qingyao, anong kasal ng lalaki at babae? Walang kinalaman. Hindi ako sumasang-ayon. Sige. Tumakas mula sa bahay. Hindi ito katulad ng kanyang karaniwang ugali. Ngunit, bakit mo dinala ang malas na bagay na iyon? Naiintindihan ni Yun Ziyu ang pagkakamali. Ginoong Gu. Inaanyayahan si Prinsesa Hermione. Hermione. Akala ko kung anong klaseng. Napakagandang diwata. Ngunit ito pala ay isang dull na porselana na madaling matamba sa hangin. Kung ikukumpara sa ating Prinsesa Hermione, malayo ang agwat. Ha ha ha. Ginoo, ito ay nais na bigyan tayo ng isang babala. Tama. Ikaw si Gu Qingyao. Tapos na. Ikaw si Gu Qingyao. Tama ka. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng prinsesa ng Hilaga. Masaya ako na ngayon ay nakilala kita. Ngunit hindi ko alam, prinsesa, ano ang ibig sabihin nito? Isa lang itong simpleng pagtanggap. Ikaw, isang dalagang nakatago sa loob ng bahay. Siyempre ay hindi nauunawaan ang mga kaugalian ng mga anak ng kapatagan. Kami, mga anak ng kapatagan, ang aming mga puso ay kasing lawak ng malawak na kapatagan, marunong sumakay ng kabayo at magpana, uminom at umawit ng malakas. Narinig ko na ang mga babae dito, laging nag-aaway sa inggitan, naghuhuli ng paru-paro, ngunit totoo nga, ha 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 ha. Prinsesa, mali ang iyong sinabi. Ako, isang babae ng dakilang gawain, ay kayang mag-ayos ng sarili sa salamin. Maaari rin akong humawak ng sandata at labanan ng malamig na liwanag. Oh, talaga. Sige, makikita natin sa salo-salo mamaya. Itong prinsesa na si Hermione, ay malinaw na, gusto tayong mapahiya sa salo-salo. Tama ba? Hindi pa sigurado kung sino ang mapapahiya. Amang. Ginang. Go. Magaling sa parehong labanan at talino. Hindi ko alam kung maaari ba akong makipagkompetensya sa ating mga mandirigmang mula sa Hilaga. Para rin siguro mapasaya ang ating handaan. Para rin mapaganda ang ating salo-salo. Hindi ko sinasadyang magyabang, pero medyo marunong din ako sa suntok at palo. Walang patunay sa salita. Pwede ba, ipakita sa amin, ang iyong tunay na kakayahan? Narinig ko kasi, na ang mga babae sa Central Plains, ay mahihina na hindi kayang sumakay sa kabayo, at hindi kayang buhatin ng espada. Buong araw ay nandyan lang, nagmamasid at nag-aalaga ng bulaklak. Ginoong Gu, hindi mo ba kayang hilahin ang busog? Tama ka, ang mga anak ng Hilagang Palasyo. Sino ba ang hindi kayang matulog sa likod ng kabayo? Kayang-kaya mong labanan ng walang armas ang mga lobo, sa maliit mong katawan. Siguro hindi ka pa nga makalaban, sa pinakaliit na dalaga sa norte, kahit kami pa. Haha. Prinsesa, anong gusto mong ikumpara? Gusto mo bang maglaban sa paligsahan ng pakikipaglaban, pagsakay, at pagbaril? Okay. Sundin natin ang sinabi ni Wang Er. 3 laro, 2 panalo. Ginoong Gu. Kaya mo bang makipaglaban? Bakit hindi? Kami sa Bik ay likas na matatag. Isang suntok ko, matatalo namin ang pinakamatapang na mandirigmang mula sa Zhongyuan. Sa loob nito, abangan ang kasiyahan. Ipapakita namin sa inyo, mga taga Zhongyuan, kung ano ang tunay na tapang at lakas. Haha, unang laban. Nagsimula na ang laban ng mga mandirigma.
Si Bato, ang ating unang mandirigma. Bato, bato, bato. Yaor. Magkaiba ang lakas ninyong dalawa. Huwag makipaglaban ng tuwiran, Ginoo. Sa tingin ko itong Prinsesa Hermione, sinasadya lang kitang pasukin sa problema, Ginang. Go, hindi ito laro-laro lang. Ang mga suntok ay walang pinipili, maaari ka pang umatras ngayon. Ha ha ha. Bata, maaari ka pang umatras ngayon. Kung hindi, baka sa susunod, isang daliri ko lang, kaya kitang kunin sa buhay. Haha. Ang swerte naman, ako pa ang haharap sa'yo. Isang daliri ko lang. Sapat na, HMP. Magsalita ng walang kabuluhan. Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Nakatago ka lang, hindi ka umaatake. Ano bang klaseng kakayahan yan? Bawasan mo ang lakas, Bato. Huwag mong masaktan ang ating bisita. Miss Go, sumuko ka na. Basta't sumuko ka, makakaya pa rin nilang manatiling marangal. Oo nga, kung mapalo siya ng suntok sa mukha, hindi na magiging maganda ang itsura niya. Ginoo. Magaling ang gyera ng Ginoo, kahit nasa kamay ni Bato, nakayanan niya ang dami ng mga atake. Sino ang mananalo sa kanila? Siyempre, ako, anak ni Gufeng. Sabi niya, kaya kung talunin si Bato gamit ang isang daliri, kung ganoon, gagamitin ko lang ang isang daliri, ang tapang ni Ginang. Go, ay talagang kahanga-hanga para sa akin, pero hindi siya mananalo. Ako ang ina niya, natural na may kumpiyansa ako. Sabi niya na kaya niyang manalo, siguradong mananalo siya. Yaw-yaw, huwag kang matakot. Kung bumagsak ang langit, tatakpan ni tatay. Ako ang unang mandirigma sa North K. Para sa'yo, ito ang laban. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa, mga batang babae. Sobra-sobra. Ginoo. Hintayin mo. Ginoong Go, aminin kong may talento ka, pero mas mabuti pang sumuko ka na. Oo, sumuko ka na. Huwag kang maiyang tumawa hahaha. Bato, anong ginagawa mo? Ano bang nangyayari dito? Ayos. Sobrang galing, parang isang pirasong balanse sa isang toneladang bigat. Talagang karapat-dapat sa malaking gawain. Anak ng general ng bansa. Talagang may talino at lakas. Sobra naman ang papuri ng hari ng hilagang dako. Tingnan mo kung sino, na may ganang maliitin ang aming dalaga. Sa ikalawang laban ng pagsakay at pagbaril, bakit hindi sumama si Ginang? Go sa amin, sa pagdalo sa malaking pangangaso, para makita mo, ang tunay na pagsakay at pagbaril sa aming kapatagan. Dahil sa masiglang paanyaya ng prinsesa, handa si Qingyaw na pumunta. Gusto kong masilayan. Ang galing ninyo sa sabayang pagbaril sa kapatagan, sa oras ng insenso. Sino man sa atin ang makakuha ng mas maraming hayop, siya ang mananalo. Paano? Walang problema. Sige. Kita-kits tayo sa paligid ng lugar. Ginang, Go, nasa kalagitnaan na tayo ng oras. Bakit wala kang nahuli sa bag mo? Wala ka bang nahuli? Sa pangangaso, nakasalalay ito sa kakayahan. Huwag kang umiyak, at sabihin sa aking ama na inaapi kita. Hindi ko ito kayang tiisin. Ang mga babae sa gitnang lupain, na umiiyak na parang bata. Kung hindi, dalhin mo na lang itong dalawa pabalik.
Hindi naman ito magiging masama sa pag-uwi mo. Babalik na walang dala. Magiging katatawanan ng lahat. Prinsesa, sa tingin ko itong si Ginang. Gu, ay puro palabas lang. Noong nakaraang laban, swerte lang siya. Nakahanap lang ng butas. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na anak ng kapatagan. Tunay na kakayahan. Ikaw, paano ito posible? Nakatarget pa ang palaso sa prinsesa. Gu Qingyao, sinasadya mong labanan ako. Kanya-kanyang kakayahan lang. Tingnan natin. Nasa Wild Wolf Valley na tayo. Gu Qingyao, hintayin mong makasalubong ang mga lobo. Tingnan natin kung gaano ka pakaangas. Sino ba ang nagsabing sa harap ng maraming tao, hindi ka makakatikim ng hiya, subukan mong makipagtagisan sa akin. Yung mga lobo sa unahan. Matagal na akong nagugutom. Ikaw ang may kasalanan yan. Ha? Sakay. Huminto. Ha? May mali. Ang tahimik naman ito. Walang kahit ingay ng ibon. Sino ang nandoon? Ang tindi ng amoy ng dugo. Lu Yuanzhou. Bakit ikaw? Sino ang nandoon? Ay, huwag. Lu Yuanzhou. Bakit ikaw? Qingyao. Sa wakas, nahanap kita. Sumama ka sa akin dito sa Beijing para sa trabaho. Ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Dalhin mo ako agad. Oo. Mayroon. May wolfberry. Sumama ka muna sa akin. Sasama kita sa Weicheng. Totoo yan. Si Gu Qingyao ay talagang nag-aalala pa sa aking kaligtasan. Talagang hindi niya ako binitiwan. Bilisan mo, bilisan mo. Mahigit kalahating oras na. Ang galing ng dalaga sa pana. Hindi kailanman nagkakamali. Kahit na walang mahuli, dapat ay bumalik na siya. Ay nako, ngayon, parang sobrang nanginginig ang talukap ng mata ko. Bakit ganito? Amang. Haring, mahusay sa pana. Sa ganitong maikling panahon, nakakuha na ng napakaraming hayop. Talagang ang pinakamahusay na pana sa hilaga. Ay, bakit hindi mo nakikita? Si Gu Jia Ganjin. Hindi kaya siya. Hindi magaling sa pana. Nakatago sa gubat. Umiyak ka na lang. Ha ha ha. Kung tatanungin mo ako, dapat ang mga babae ng iyong dakilang bayan ay nasa kanilang silid, nagmumukha ng kilay, paghahalo ng pulbos. Gusto talagang matutunan ng iba, sumakay ng kabayo, pagsusulong ng palaso. Tama nga, tungkol sa pangangaso. Sa huli, kailangan talagang tingnan. Tayo, mga anak ng kapatagan. Ginoo. Nakita mo ba ang aking anak na babae? Si Ginang. Gu ay may mataas na pagtingin sa sarili, at matagal nang nagsarili sa amin. Natatakot akong si Gu Qingyao ay naging pagkain ng mabangis na lobo. Ginoo, yung tawag na iyon ay, nako, nasa peligro si Yao. Ha? Qingyao. Unang alisin mo ang maruming kamay mo, bago ka makipag-usap sa akin. Qingyao. Alam ko, nasa puso mo pa rin ako. Magpatuloy ka. Qingyao. Ako. Lu Yuanzhou. Sa tingin mo ngayon, ito ba ang sinasabi nila? Tandaan mo, niligtas kita, dahil isa kang tao. Ayaw kong makita, isang buhay na tao, pinatay ng isang lobo.
Yun lang. Iba pa. Huwag kang mag-isip ng labis, Qing Yao. Naglakbay ako ng ilang libong milya para hanapin ka. Talaga bang nais mong maging ganito kay tigas ang puso? Tigas ng puso. Kailangan may damdamin ka rin para dito. Umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang paghahanap ko ng mga lobo. Sakay. Seryoso siyang pupunta. Maghahanap ng lobo. Yaor. Yaor. Nasaan ka? Yaor. Tatay, huwag ka nang sumigaw. Ay nako. Tatay, wala akong masama kung hindi mo ako bibitawan. Talagang masasakal na ako. Nakatakot ka sa akin, anak. Hari ng mga lobo, kakatapos lang manghuli. Hari ng mga lobo. Talagang ikaw ang hamuli nito. Ang laki ng lobo na ito. Siguradong hari ng mga lobo sa paligid. Paano mangyayari yun? Nakatakas siya mula sa Wolf Valley. At nakalabas. Pati na rin napatay ang Wolf King. Hermione, lumapit ka sa akin. Amang hari, tatanungin kita. Ikaw at si Ginang. Go, nagtitipon tayo para manghuli. Paano tayo nakarating dito? Sa teritoryo ng kagubatan ng mga lobo. Anong lugar ito? Siguro, talaga bang hindi mo alam? Magsalita ka. Gusto mo bang saktan si Qing Yao? Ama, gusto ko lang sanang magpaalarma. Miss Siago, hindi ko inasahan na siya. Magpapalakas ng loob. Sa Wild Wolf Valley dito, ilang tao ang namamatay bawat taon. Dito, ito ay isang laro na walang halaga. Hermione, ikaw ang prinsesa ng Hilagang Palasyo. Kung hindi ka kasing galing ng iba, tanggapin mo na. Paano mo magagamit ang ganitong mababang paraan? Ano ang paraan? Kapag talo, talo talaga. Ako'y anak ng kapatagan. Dapat matuto tayong tumanggap ng pagkatalo. Amang hari, huwag nang magpaligoy-ligoy. Bakit di ka pa humihingi ng tawad? Pasensya na. Masyado akong makitid ang isip na halos ikasawi mo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Prinsesa, talagang magiting. Ngunit tungkol sa puso, talagang kasing liit ng butas ng karayom. Ulat. General, mahalagang ulat mula sa kabisera. Ngunit, may nangyari sa kabisera. Pareho pa rin iyon, masyadong sensitibong emperador. Agad akong pinabalik sa kabisera. Wakas, Yuan. Gufeng. Sinira mo ang 12 gintong medalya, nang walang pahintulot ay nakipagkasundo sa Baekyu. Talaga bang iniisip mo, na hindi ko kayang patayin ka? Kung talagang gustong patayin ako ng emperador, bakit mo pa kailangang hintayin hanggang ngayon para sabihin? Sige. Ngayon, tutulungan na kita. Tama na. Sabihin mo, sa pagpunta nyo sa North Palace ngayon, ano ang mga nakuha nyo? Ngayon, ang hari ng North Palace, maraming taon na ang nakalipas, magkapatid sa buhay at kamatayan. Sa ngayon, hindi pa ito banta sa ating dinastiya. Sa ngayon, hindi pa ito banta sa ating dinastiya. Pero ngayon, nalaman ko na ang Ziju ay lihim na conquer ang maraming tribo, malapit nang maging ang bagong hari ng kapatagan. May isang tao na dapat bantayan. Prinsipe ng Zaiwei, ikalawang anak, Shuefeng. Si Prinsipe Lu. Si Prinsipe Lu. Kakauwi lang namin sa kabisera. Sinusundan mo lang. Sabi, palagi kang sumusunod. Ano ang ginagawa namin? Sino ang sumusunod sa inyo? Itong kalye ay, sa inyo ito, di ba? Gusto kong umupo, kaya umuupo ako. Nakatayo ako. Putol. Bakit ang tagal mo? Ginoo,
Ang mga bagay dito sa Central Plains, talagang iba sa atin sa Zaiwei. Napakalayo. HMM. Anong maruming bagay ito? Nang ahas kang bumangga sa akin. Alam mo ba kung magkano ang damit ko? Kahit ibenta ka, hindi pa rin ito mababayaran. Akala ko bingi ka. Ngayon, bubunutin ko ang mga mata mo. Tama na. Tapos na. Lin Warner, ininsulto mo ang isang pulubi sa harap ng tao. Akala mo ba walang batas ang malaking gawain? Ako, umalis ka na agad. Ayos ka lang ba? Yun Ziyu, Hui Ziyu. Ang perang ito, hawakan mo, at bumili ng pagkain. Miss, tara na. Ikaw ay... Ako ay isang lalaki mula sa Hilagang Kabisera. Dumating dito sa Daye para magbenta ng kabayo. Katatapos lang makita ang Ginoo na tumulong. Yung batang pulubi, may pagkasigasig sa kanyang mga gawain. Kaya nais kong makilala ang Ginoo. Hindi ko alam kung maaari ba. Maupo tayo at mag-usap. Sige. Paki. Oy. Ginoo, tingnan mo ang mga mata ng dalagang ito. Hindi mo ba ito nakakapagtaka? Bakit parang may mali? Talagang nakakabigla, nasira. Hindi kaya ba't si Ginoo ay nai-inlove sa dalagang ito? Sa tingin ko'y naakit siya. Anong maruming bagay yan? Hahayaang mo bang mabangga ako? Palaging mahinahon at maganda si Warner. Hindi siya maaaring yun. Siguradong nagkamali lang ako. Alam mo ba, bakit ko kailangang magpakasal sa haring gulang na ito? Siyempre, dahil ang era ay kahanga-hanga at hindi pangkaraniwan. Tapat siya sa kanyang asawa. Tapat. Gaano kaya kalaki ang halaga ng pagiging tapat? Ang pinakawalang silbi sa mundo, ay ang tunay na puso ng lalaki. Lu Yuanzhou. Isa lang siyang madaling manipulahin. Isang taong labis ang pag-ibig. Kung hindi dahil sa paggalang sa marquee, ang ginto at pilak sa silid na ito. Para sa susi ng silid ng babae, na siyang simbolo. Ng susi ng silid ng may-ari, ang pinakamagandang babae sa kabisera. Paano siya mag-aasawa kay Lu Yuanzhou? Itong tamad na umaasa sa yaman ng pamilya. Tapos na. Tama nga. Sa mga nakaraang taon, inalis mo ang ina ni Gu Qingyao para sa akin. Pinasinungalingan mo ang aking pagkalaglag. Sa gamot ng matanda, magaling ang ginawa mong paglalagay. Hindi ko akalain na mapapangasawa ko ang isang mapanganib na babae. Binibigay ko sa'yo. Ginoo, kailan ka matatapos? Ginoo, kakausap ko lang, nagtatawanan lang kami ni Tia Zhang. HMPH. Warner. Hindi kita pinabayaan. Bakit mo ako Jane na ganyan? Ginoo. Di mo ba sinabi na mamahalin mo ako habang buhay? Lumapit kayo. Dalhin niyo ang babaeng ito sa ibaba. Mag-alaga kayo ng maayos. Opo, Ginoo. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Lahat ay mga ginang. Hindi. Lahat ay utos ni Lin Warner na gawing matandang alipin. Huwag kang pumatay, Ginoo. Huwag kang pumatay, Ginoo. Tumahimik ka. Ikaw na matandang babae. Ginoo. Alam ko na ako'y nagkamali. Pakiusap, pakawalan mo ako, Ginoo. Talagang alam ko na ako'y nagkamali, Ginoo.
Hindi ba't paborito mo ang pera? Itong gintong mangkok. Dalhin mo na lang ito at Ma'am Alamos. Hawakan mo ito. Tao. Dalhin mo siya sa kanlurang bahagi ng lungsod para Ma'am Alamos. Tingnan mong mabuti. Walang pahintulot ko. Huwag na huwag siyang lalabas ng kanlurang bahagi ng lungsod. Oo. Huwag. Huwag. Misericordia. Lu Yuanzhou. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Lu Yuanzhou. Mapanganib na babae. Gu Qingyao. Bilang asawang lihay timo, selos at mapanlait, walang puwang para sa iba. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Mula ngayon, mag-asawa ang lalaki, mag-asawa ang babae, walang kinalaman sa isa't isa. Huwag tayong magpahamak sa isa't isa. Gu Qingyao. Hindi ka makapaniwala na naglaan ka ng ganito para sa akin. Lu Yuanzhou. Bakit ang tanga mo? Lu Yuanzhou, talagang isang bastardo ka. Ikaw ang anak na babae ni General Gu. Oo, anong masama doon? Wala naman. Masyado ng gabi. Miss Go, pakiuwi na po muna. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Sige. Si Gu Qingyao ay akin lang. Hindi niya maaaring kunin. Your Highness, anong sinabi ng dakilang general sa liham niya? Tatay Han, kailangan ko makuha ang plano ng depensa ng Kang City sa loob ng 1 buwan. Napakaganda naman. Mayroon na tayong plano ng lungsod ng sundalo. Sa plano ng lungsod ng sundalo, madali nating mapapalusob ang Kang City. Parang manghuhuli lang ng isang bagay sa bulsa. Agad akong mag-aasikaso. Hindi pwede. Prinsipe. Bumalik ka sa ama mong hari. Sabihin mo lang na sa loob ng 3 araw, babalik na ako sa palasyo. Pagdating ng panahon, ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Walang sino man ang nagnanais ng digmaan. Sa mundong ito, maraming tao ang gustong mabuhay. Tama ang sinabi niya. Sige, nahihirapan ang mga tao. Nahihirapan din ang mga tao. Sa lupain na ito, hindi lang tayo ang gustong mabuhay. Maraming libo-libong tao ang gustong mabuhay. Gusto kong magpalit ng daan. Lalo na't ayaw kong maging kaaway siya. Dalhin mo ang liham na ito sa tahanan ni General Ding Guo. Sa loob ng 3 araw, sa kapistahan ng Shangyuan, huwag tayong magkahiwalay sa kanlurang bahagi ng lungsod. Tingnan mo ang ilaw na iyon. Bakit hindi ito nagliliwanag? Tangulo. Tikman mo ang tangulo. Kukunin ko na. Narito, para sa'yo. Paano mo alam na gusto ko ito? Tinitigan mo na ito ng 3 beses. Pero, mukha namang bagay sa'yo. Ikaw. Hoy.
Nagbibiro lang ako. Walang dahilan para magalit talaga, di ba? Itaga. Halika, halika, itaga, itaga. 10 tama, 6 ang kailangan para manalo. Boss, pakilagay nga ako ng 10 baril. Sige, sige. Di ba sabi mong magaling ka sa pana? Ikaw na. Ako na, ako na. Wow! Ang galing ng tira. Sobrang tama, sobrang tama. Wow! Sobrang tama, sobrang tama. Talagang magaling ka. Salamat, boss. Halika, halika. Ipakikita ko sa'yo ito. Tingnan mong mabuti. Ang galing naman. Sige. Hindi ko akalain na ang galing ko pala. Para sa inyo ito. Yung perang na ginastos ko, ako lang ang may-ari. Ano yun? Bilis ng pagtahak nila sa kamay. Mas mabagal pa siya sa lola ko sa pagbuburda. Naiinis na ako. Qing Yao. Nahihilo ka na ba? Ayos na. Nakalimutan ang mahalagang bagay. Tapos na. Nakuha mo na. Natural. Ay iyo. Gusto mo ako? Oo. Gusto kita. Hindi mo ako pwedeng gustuhin. Bakit hindi kita pwedeng gustuhin? Eh ikaw. Gusto mo ba ako? Ibigay mo sa akin ang jade pendant. Sabi mo nga, gusto mo ako, di ba? Ang ganda. Sabi ni Qing Yao, gusto niya ako. Gusto ako ni Qing Yao. Ilagay mo ako sa lupa. Qing Yao, may sasabihin ako sa'yo. Anong sasabihin mo? Sa totoo lang. Ano talaga? Sa totoo lang, ako ay. Tapos na. Sa totoo lang, ako ay. Hintayin ko munang makabalik. Saka ko na lang siya kausapin ng maayos. Lu Yuanzhou. Qing Yao. Anong ginagawa mo? Qing Yao. Sa wakas, nakabalik ka na. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay, magkabalikan tayo. Magsimula tayo muli. Basta gusto mong bumalik, siguradong gagawin ko. Ipapasok kita sa bahay sa pamamagitan ng karangalan. Ikaw lang ang tanging asawa ko. Sa hinaharap, hindi na ako muling pupunta kay Warner. Alam ko. Kasama ka habang buhay, habang buhay. Magkaisa, Lu Yuanzhou. Sino ba ang pinapakita mong matinding damdamin ngayon? Ihulog mo siya sa labas. Huwag mong madumihan ang harap ng pintuan ng aking general na bahay. Qing Yao. Ito ang utang ko kay Qing Yao. Pagkaraan ng 3 araw, aalis na ako. Ang alak mula sa Zuishanju. Kasing pareho noong 20 taon na ang nakalipas. Walang nagbago. Nasa hilagang dako ang tatay. Naisip mo na ba? Nasisiyahan ka na, sobrang sarap na. Matagal na rin eh. Tatay, kung magugustuhan mo, bukas, ipapadala ko na kay Fubo sa Jiu Xianju. Ng ilang bote pa. Talagang anak na may utang na loob sa tatay niya.
Qing Yao, Qing Yao. Qing Yao, sumama ka sa akin. Umalis ka. Kung muling manggugulo ka sa aking anak na babae, mag-ingat ka, baka gawin kitang giniling na karne at IP correct no sa aso. Qing Yao, kung hindi ka susunod sa akin ngayon, ang mga tao sa likod mo ay mamamatay dito, lahat sila. Lu Yuanzhou, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong magbanta. Anong ginagawa mo? Walang masyadong ginagawa. Hindi naman talaga, sa insenso sa bahay ni Sian Sian. Naglagay lang ako ng konting soft ginsan. Ang sama mo. Qing Yao. Qing Yao, Qing Yao, tayo na. General, huli na, mabilis na ulat mula sa militar. Ang kanluran ay nagsimula ng pag-aalsa papuntang timog. Kangle, Yongle, Shengle. Lahat ng tatlong lungsod ay nawala na. Mga sundalo ng ZQ, diretsong papunta sa kabisera. Ano? Tapos na. Qing Yao. Pasensya na, noon. Ako yun, napalitan ang perlas ng isda. Nabigo ang iyong taus-pusong pag-ibig. Ngunit, sa hinaharap, tiyak na, babayaran kita ng doble. Sumpa ko. Sa hinaharap, hindi kita bibiguin. Lumayas ka. Magpahinga ka ng maayos. Itong lason, matatanggal din ito pagkatapos ng 3 araw. Kaluluwa, babae, ipinagkaloob sa pamamagitan ng pag-ibig, sa kamay, lalaki, sa kaluluwa, at pagkakaibigan at pagmamahalan, nakapaloob ang puso sa tabi. Qing Yao, noong araw na ikinasal tayo, hindi tayo uminom ng pang-ibig na inumin. Babawi tayo ngayong gabi. Qing Yao, ito ang mga pagkain na inihanda ko para sa'yo. Para sa'yo. Tikman mo. Halika. Ito. At ito pa. Lu Yuanzhou. Alam mo ba ang karaniwang nakasanayan kong kumain? Ito. At saka ito. Lahat ito ay para sa iyo. Noon ay sinadyang ginawa para kay Lin Wanner. Qing Yao, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Gagawin ko ito para sa iyo mula ngayon. Okay ba? Sandali lang. May regalo ako para sa iyo. Ito. Ginawa ko ito ayon sa itsura mo. Parang kangkang. Yung pinambili ko, kailangan may katumbas kang halaga. At ito pa. Ito lahat ay akin na tinahi. Natinahi ko lang kagabi. Maganda ba? Ito. Yuan.
Anong nangyari? Hindi mo na kaya. Mas gugustuhin ko pang patayin mo ako. Kaysa naman ganyan ang gawin mo sa akin. Sige. Kaya tutuperin ko ang gusto mo. Ginoo, hindi maganda. May sakit ang Ginoo. Ano? Tapos na. Itay. Yun Ziyu. Anong nangyari? Ginoo, ito ay kakaibang lason mula sa Zaiwei. Zaiwei. Wala nang oras. Yang Xiu, pumunta ka na hanapin ng ilang Black Feather Guards. Sabay na tayo ngayon, para hanapin ang gamot. Sige. Yang Xiu, umalis ka na muna. Miss, ikaw naman, huwag mo akong alalahanin. Tara na. Malupit na hangin. Malinis na yaw. Ikaw ay tao ng Zaiwei. Ako. Pinaslang ko siya. Ginoo, Ginoo. Ayos lang ako. Doktor, mabilis. Nagising na ang Ginoo. Walang problema ang katawan ng Ginoo, pero may lason ang panali, kaya't agad natulungan ng Ginoo na alisin ang lason. Walang lunas para sa lason na ito. Anong sinabi mo? Ito ay isang lason na natatangi sa Zaiwei, at ang lason ng dalaga ay mas nakamamatay kaysa sa lason ng general, ng ilang beses. Maliban kung makakuha tayo ng antidote mula sa Zaiwei. Kung hindi, matapos ang gabing ito, hindi na kaya ng babae ang makaalis. Alagaan mong mabuti ang babae. Pupunta ako hanapin ng lunas. Hanging malamig. Ang galing. May pag-asa na si babae. Haha. Itay. Ay naku, talagang tumanda na. Kahit ganitong maliit na sugat, kaya akong patumbahin. Itay. Yaor, pakiusap, payagan akong lumaban. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Tatay, ako ang iyong anak na babae. Ang pangangalaga sa malaking gawain ay responsibilidad ko rin. Alam mo ba, kung sasabak ka sa laban, haharapin mo ang anong klaseng paligsahan ang mapanganib. Hindi natatakot si Yaor. Alam mo ba, lahat ng ginagawa mo ay para sa taong nasa palasyo, nagpapaligid. Tatay, alam lang ni Yaor na ang nais kong ipagtanggol ay ang mga tao na milyon-milyon lamang. Ay nako, ikaw nga. Tandaan mo, hindi mo kaya tumakbo. Dapat matutunan ang protektahan ng sarili. Qing Yao. Ikaw ay tao ng Zaiwei. Oo. Ikalawang prinsipe ng Zaiwei. Ako iyon. Ang galing ng prinsipe ng West Persia. Akala mo ba talaga, hindi kita papatayin, na sadyang pumasok? Para lang makita ka. Masaya akong mamatay sa kamay mo. Buong puso kong tinanggap. Umalis ka na.
Pinagligtas mo ang buhay ko. Ngayon, utang ko na sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong utang. Pinagligtas kita dahil mahal kita. Gamitin mo ang pagmamahal para bayaran ako. Para hindi mo na ako utangan. Ako ay taga Day. Ikaw ay taga ZG. Tayo ay nakatakdang maging magkaaway. Hindi. Ikaw ay si Qingyao. Ako ay para lamang sa iyo. Isang malamig na hangin. Isa lamang ang ating pagkakakilanlan. Ano man ang ating kahihinatnan. Patuloy kitang mamahalin. Yang Xiu. Hanapan mo siya ng damit, isusuot niya. Paalisin mo siya. Ginoo, sa tingin ko, ang dambuhalang aso na iyon ay nakalutang na. Sa loob ng 3 araw, bawiin ang Kangcheng. Paano naman mangyayari yan? Putulin ang kanilang pundasyon, guguluhin ang kanilang isip, walang supply ng pagkain. Kahit gaano pa kahusay ang mga kabayo ng Zaiwei, hindi ito tatagal ng kalahating buwan. Yang Xiu. Pumunta ka at humanap ng ilang hindi pamilyar na mamamatay tao. Kasama ko, magpapanggap tayong mga nagbebenta ng kabayo, makikisali sa Kangle. Pero, paano kung hindi matukso si Shuofeng? Huwag mag-alala, siguradong mabibiktima siya. Kapag nagtulungan tayo, matatanggap natin muli ang Kangle. Tapos, ikaw talaga yun. Lahat ng ito ay ikaw. Ang nagdisenyo. Tama ba? Ginamit mo ang ating damdamin bilang sandata para saktan ako. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nandito lang ako para bawiin ang kaligayahan ng aming malaking negosyo, Gu Qingyao. Kung wala kang pakiramdam, huwag mo akong sisihin na walang katapatan. Hangin ng taglamig, ang ating pangunahing hukbo, ay pumasok na sa lungsod. Ang iyong kapalaran ay tapos na. Sumuko ka na. Kung kailangan mo ang buhay ko, ayos lang. Kailangan mo akong sumuko, hinding-hindi. Qingyao. Mahal na prinsipe, bumalik ka na. Bumalik ka na. Tayo na. Sa ilalim ng langit, ang utos ng emperador, si Lu Bingren ng pamilya ng Marquis, tumakas sa laban. Dahil dito, nawala ang depensa sa hangganan. Walang kapatawaran ang kasalanan, dahil sa mga nagawa ng mga ninuno ng pamilya ng Marquis. Patawarin sa parusang kamatayan. Mula sa araw na ito, bawasan ang titulo ng Dokado. Hinding-hindi na muling ibibigay. Pagsasaka ng buong angkan sa Lingnen. Gamitin ang pagbawas ng mga parusa. Ito ang utos. Ngunit, tulad mo. Ang ganda. Sinabi ni Qingyao na gusto niya ako. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang magiging wakas, patuloy kitang mamahalin.